Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Breaking news, bumisita si BP Sara kay Senator Rodante Marcoleta sa Camp Crame mga kababayan. At aalamin natin, sino ba talaga ang unang nag-expose ng flood control, mga kababayan? Yan ang ating aabangan sa ating balitaktakan ngayong araw, mga kababayan. Kaya abangan ninyo. Pero dito muna tayo sa ating unang tatalakayin, yung pagbisita ni BP Sara kay Senator Rodante Marcoleta. Yan po ay kinumpirma ng Philippine National Police, mga kababayan, na si BP Sara po, bagamat hindi po ipinakita yung video ng kanyang pagpunta mismo, na nakuhanan siya ng video, pero may mga video po na nagpapatunay na siya nga po talaga ay bumisita kay Senator Rodante Marcoleta sa Camp Crame kaninang umaga, mga kababayan. Panoorin natin itong video ito. Ayan po yung pagdating ng kanilang mga sasakyan, mga kababayan. At pagkatapos niyan, mga kababayan, bilang kumpirmasyon, ito naman yung interview sa mga PNP tungkol sa pagbisita ni BP Sara kay Senator Marcoleta. Mga 7:30 po nandito po si Vice President Duterte, and then mga 8:30 po umalis na po siya. Thank you. Ay ma'am, isa na. Yung palang neck pain at saka yung knee pain. Merong sinasabi itong mga reporter dito para banggang pinagtatawanan nila yung Hindi ko lang alam kung sino sa kanila rito, sa mga reporter na nandyan, yung parang pinagtatawanan nila yung pag-i-interview tungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Alam nyo mga kababayan, itong mga media na ito, talagang ano po ang mga ito Yung iba po kasi, mga kababayan, hindi naman natin maikukubli. Lantaran naman yan na itong mga ibang mga media talaga, mga kababayan, galit Galit kay Senator Rodante Marcoleta, lalong-lalo na po itong ABS-CBN na ito, mga kababayan. Palibhasa po kasi, si Senator Rodante Marcoleta po kasi ang isa sa mga nag-imbestiga noon sa kanilang paglabag. Kaya naman sila natanggalan ng prangkisa at naipasara ang istasyong ito, mga kababayan. Kaya hindi maiiwasan na talagang ganon. Magkakaroon sila ng masamang pakiramdam. Kaya hindi ko alam hindi ko sinasabing sila itong tumatawa, pero ang sinasabi ko dito, mga kababayan, yung mga kumbaga sa Ilocano ay nadalapos, mga nasagasaan ni Senator Rodante Marcoleta na mga media. Ito yung mga media na medyo masasabi nating may galit sa kanya, lalo na dun sa mga tirada naman ni Senator Marcoleta talaga na sinasabi niyang may mga bayarang media, medyo nasaktan itong mga ito. Kaya naman hindi maiiwasan na ganyan talaga ang kanilang mga aktwasyon, mga kababayan. Pero mali ito Mali ito, mga kababayan. Itong mga medyang ito ay sa halip na hindi ko maintindihan kung ano ang gusto ng mga ito. Naliligayahan yata sila katulad ng Akbayan. Kasi kahapon, mga kababayan, ang Akbayan nag-post pa Happy Monday, pagkatapos ang nakalagay doon sa post nila, picture ni Senator Rodante Marcoleta na nakaganon, tapos nasa loob na ng kulungan na may mga rehas, mga kababayan. Itong Akbayan Party List, mga kababayan. Akala mo naman itong Akbayan Party List na ito, mga kababayan,
parang napaka bubuti nila at hindi sila makabasag pinggan, mga kababayan. Itong mga ito, mga kababayan, ni minsan yata ay hindi sila nagsalita tungkol dyan sa nangyaring pinakamalaking nakawan sa kabangbayan o sa kaban ng ating bayan, mga kababayan. Itong Akbayan Party List, sino ba yung mga nandyan? Di ba't yung Akbayan na yung sinasabi nilang mga NPA daw yan, mga kababayan? Naririnig ko lang yun ha. Hindi ko sinasabing sila nga. Parang ganun ang mga bali-balita po kasi, mga kababayan. Ewan ko kung totoo. Eto, mga kababayan, so kumpirmado po na si Senator Rodante Marcoleta po ay binisita ng ating Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At siguro inalam ang kanyang kalagayan, lalong-lalo na yung lagay ng kanyang kalusugan dahil napabalita na medyo nanikip ang kanyang dibdib at medyo nahirapan yatang huminga kaya medyo na-ospital siya at dinala siya sa ospital dyan sa Camp Crame, mga kababayan. Pero sa ngayon, sabi naman ng ating mga yung narinig natin kanina sa interview, mabuti naman na po ang kanyang kalagayan, mga kababayan. Salamat sa Diyos. Ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin itong sino nga ba ang tunay na unang nag-expose tungkol dito sa maanomalyang flood control na ito, mga kababayan. Kung napanood nyo yung nakaraang content natin nung kahapon mga kababayan, nag-live tayo kahapon Nilive natin yun na may sinasabi ang ating Pangulong Bongbong na kaya nga sinabi ko doon sa zona ko Kaya nga in-expose ko yan. Kung hindi ko sana sinabi yan sa zona ko, wala tayong pinag-uusapan ngayon. Yan ang sinasabi niya. At bakit naman nila isisisi sa akin? Na tila baga ako ang may kasalanan dyan. Kung racket ko yan, sabi niya, di sana hindi ko nasisirain. Sabi niya, hindi ko na paiimbestigahan yan. Parang gano'n ang gusto niyang sabihin, mga kababayan. Pero, mga kababayan, sa pagkakataong ito, alamin natin, sino nga ba talaga ang unang nag-expose ng flood control na yan? Eto, panoorin natin. Pero nung mapansin nga ho namin na trilyon ang budget sa flood control sa 2025 national budget, tapos bumabaha, hinanap natin. Saan yung flood control project na ganyan kalaki ang pondo? Ito po ang isang bahagi ng episode ng Saganang Mamamayan. Ito po ay umere July, kung hindi ako nagkakamali, July 21, 2025. Yes. Isang linggo pa bago magsona, bago pa sabihin ng Pangulo na mahiya naman kayo. Ito po, kasama namin, Senador Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin. Akala pa naman natin na kahit lumakas ang buhos ng ulan dahil sa laki ng pondo para sa flood control, Dapat wala ng baha. dapat wala nang baha kahit pa talaga namang apakaraming tubig ang bumuhos sapagkat bilyon-bilyon din ang naubos na pera dyan. Dapat handang-handa na ang bansa natin sa pagbaha, di ba? Lalo na Metro Manila. Ay naman, magkano ba ang ibinadget ng pamahalaan sa baha, Jen? Sa flood control. Oo, sa flood control. Mukhang Kasi nung mga nakaraan, di ba tama sa 500 billion out of 5,000 na nabanggit pa ng Pangulo noon sa SONA, 5,000 flood control projects ang naisakatuparan sa buong bansa. Na nagkakalaga yata ng mahigit na 400 billion pesos. Yan, more or less, mga kalahating... Ayan, baka mamaya makalkal na naman yan. Ganon? Alam mo, nung ako'y nasa primary school din, natatandaan ko, babaha sa amin, pagka 2 araw na yung ulan. Yung tuloy-tuloy talaga, Dito 2 oras pa lang, baha na Yan ang pagkakaiba. Hindi ko malaman. Siguro dahil dumami yung tao, hindi ko malaman. Pero sana man lang,
Dahil sa laki naman ng budget na itatalaga sa ganyan. Siguro naman, nung 1966 dyan, Opo, Nelson. wala pang ganong ano. Baka yung budget naman nun, piso-piso lang, di ba? Opo. Kaya pwede mo sabihin na hindi ganap na nabibigyan ng tugon siguro. Pero kung bilyon-bilyon naman na piso na ang pinag-uusapan para maihanda, maitalaga Oo. ang kinabukasan ng bansa. Parang ang nangyari, walang nilatag na flood control Ang naging- Parang, Opo. parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control Nako. projects na talagang ipinundar. Kung talagang naipundar, Jen. Yun na nga po ang naging... Meron akong binigay na litrato kay Direk. Pwede ba nating ipasinag yun? Sige Kasi, nga, direct. Culture. yan, Ito ba? ayan ang sinasabi ko. Ayun, Oo. At Alam mo, nagagawa lang ito, Sen? kagagawa lang yan. O, tingnan mo. Diyan, hindi ko lang naipakita. Merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, Opo. riprap yan Aha. Oo. O ilog ito sa kabila. Ilog yan. Para ngayon, hindi lalagpas ang tubig, di ba? Opo. Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% semento, Opo. 5% bakal, Okay. Opo. equals pera. Naku po. Yan ang nakano dyan. Hindi lang nakuha mismo dun sa litrato kasi putol Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Wala. Tapos yung loob dyan, wala rin yung laman, ano? Wala pang tubig lang Oo. O ngayon po, magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit nawala po lahat? Oho. Ayan kitang-kita nyo. Yan ang flood control project. Dito pala mas malaki. Tingnan na po ninyo. Yan na yung 300 billion, Sen? Bahagi lang daw yan. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang Ganyan ang ginagawang itsura. mga projects. Oo. Ngayon, kung lahat po ng nagpapatupad ng project ganito, talagang wala pong mangyayari. Oo nga. Ito ay wala pang ulan nito sa Natsibet. Pagka tumaas yung tubig doon sa ilog. Malalapnos lahat yan. Oo nga, kasi walang Hindi pa bakal tuman ang tubig Oo. Oo. Baka mas mabubuti pa yan kasi meron Palagay ko yan, merong mga batang naglaro dyan. Oo nga, tama. Siguro napagano na umupo sila siguro dyan. Bumagsak. Ilaglag. Sana man lang walang nasaktan na bata riyan. Wala ng bata. Ang nakalagay na minota dyan, 80% lupa, Opo. 15% semento, Oo 5% bakal, equals pera. Pera. Malaking pera Malinaw. nga talaga yan. So, yan. Aha. At yan, ay mga larawan yan, Sen, ng iba't ibang mga flood control projects sa iba't ibang Isa bahagi lamang ng sa bansa. naglalarawan, siguro isa sa representasyon Opo. nung 5,000 projects. Mm-hmm. Di ba? Nagkopyahan sila kung paano gagawin Ay, di, pero itong sinasabi ni Nelson, bukod pa ito doon sa 5,000 projects, di ba? Na pinaglaanan ng Ito yung 2025 eh. Hindi Oh, ko alam eh, kung bago lang ito. Ito kasi 2024 ito. Ngayon, ang sinasabi mo, Bago pa ito. ang sinasabi mo 2025, pero yan halaga ang pinag-uusapan. Halaga. dyan. Oho. Magkano? 300? 300 billion mahigit. Kumpara mo sa, ano yung kinumpara mo? Sa Department of Agriculture, 200 billion pa lang eh. Sa kabuuan na ng DPW, ng DA yun. Buong Pilipinas na. Oho. Ay, mas malaki pa nga yung programa sa agrikultura. Sa education, kinumpara mo ba? Medyo malaki-laki yung sa education. Oo. Kasi yun naman ang nasa batas eh. Kailangan malaki talaga education eh. Yun na nga. Pero mas malaki pa rin ang flood control kaysa sa Department of Health. Jen, pagkain at kalusugan, mas importante kung budget ang pag-uusapan, baha, flood control. Oho. Ay, nako. Anyway, magsisigip ang kalooban pala natin ngayon yan. Ano ha? Hindi, kaya kailangan natin pag-usapan niya kasi ang daming reklamo sa baha ngayon dyan eh. Oo. Di ba? At ang hanap nila, asan na yung flood control? Bakit pala. flood lang, wala control? Budget allocations for 2025, Department of Agriculture, 200.19 billion. DOH, 277.99 billion. Dalawa ang ano O yan, malinaw, di ba? July 21, 2025, hinahanap na po namin ang flood control project. Pinapakita na natin yung budget. Yes. Wala pa dyan yung mahiya naman kayo, di ba? Wala na kasi 28 yun eh. Oo. July 28 yun. Ibig sabihin, bukod sa pagkatapos ng ulan, sino ang kauna-unahang nagsalita tungkol sa flood control project? Si Senador Rodante Marcoleta. Ayun na nga. Yun, mga kababayan
ang unang nagsalita Pero nung tungkol sa flood control project ay walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Hindi po si PBBM katulad ng kanyang ipinagmamalaki, mga kababayan. Hindi siya. Kaya etong mga nangyayari po ngayon, mga kababayan, noon pa po yan, alam na po ni Senator Marcoleta yan. Kaya nga kaya nga consistent ang kanyang pagtutugis, yung kanyang pag-i-expose, pag-iimbestiga hanggat maaari nga po kung hindi lang siya natanggal noon at napalitan noong siya ang unang naging chairman ng Blue Ribbon, noong si Chis Escudero pa ang Senate President, mga kababayan. Sana kung tuloy-tuloy at nagtuloy-tuloy yon, mga kababayan, malamang sa malamang, marami na po sanang mga buwaya ang nakakulong ngayon, mga kababayan, dahil dyan sa flood control scandal na yan. Totoo yun. Kaya lang, dahil nga sa mayroong pinoprotektahan itong mga ibang mga senador na kasama nila sa bulwagan, gumawa sila ng paraan. Kasi mabubuko na sila Mabibisto na sila. Malalagay sila sa alanganing sitwasyon. Kaya ang ginawa nila, nagsagawa sila ng kodita at pinalitan ang Senate President, kasabay na pinalitan lahat ng mga chairman ng lahat ng komite, kasama na po dyan ang Blue Ribbon, at tinanggal na po si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Yan ang nangyari. Yan talagang nangyari, mga kababayan. Pagkatapos, noong makuha naman at magkaroon sila ng pagkakataon doon sa pag-attend ni Senator Bato de la Rosa sa sesyon, nagkaroon sila ng pagkakataon na muling kunin ang liderato sa Senado. Kaya that time ulit, mga kababayan, ginawang subcommittee chairman si Senator Rodante Marcoleta at gusto talaga niyang imbestigahan itong flood control projects na ito. Ano sabi ng isang senador na nagngangalang Erwin Tulfo, mga kababayan? Marami anya tayong mga dapat na pagkaalabalahan. Magbubun na tayo. Itigil na natin ang investigasyon dyan sa flood control na yan. Ayan ang sinasabi niya, mga kababayan. Pero si Senator Rodante Marcoleta, consistent, mga kababayan. Gusto niya matukoy talaga kung sino ang mastermind, utak ng pinakamalaking nakawan sa kabangyaman ng ating bansa, mga kababayan. Kaya nag-schedule po ulit sila noon ng Blue Ribbon. Subalit, mga kababayan, yung kanilang in-schedule na Blue Ribbon, mga kababayan, kung ano-ano na naman ang nangyari, kinuha na naman dahil sa talagang gumagawa sila ng paraan, mga kababayan napansin ninyo, June 4, mga kababayan, noong nagsagawa sila ng special session, dahil nagparamdam na itong isang senador si Senator Joel Villanueva na sila ay a-attend. Ibig sabihin, may quorum na sila, mga kababayan. Kinuha nila, ay hindi pa pala yun, wala pa. Kasi 12 pa lang sila nun Mga kababayan, 12 pa lang sila. Hindi pa yung pagbaliktad ni Joel. Yung palang una, yung bumaliktad, si Chis Escudero, sorry po, yung pala. Nung bumaliktad si Chis Escudero, 12 sila, dineklara nila na meron silang quorum. Pero yung quorum na yun, mga kababayan, ay kolorum yon dahil sa 12 sila. Magkakaroon ka lang ng quorum batay sa nakalagay sa konstitusyon kung 13 kayo. Nagdeklara sila ng quorum. Naglagay sila ng acting Senate President, pinalitan nila yung
Senate pro tempore. Pagkatapos, naglagay sila ng chairman ng Blue Ribbon at yan ang inalagay nila, si Erwin Tulfo. That time, mga kababayan, kinabukasan noon, magkakaroon na ng kinabukasan ba yon? Magkakaroon na ng pagdinig sa Blue Ribbon sa pangunguna ulit ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Kaya nagkaroon ng malaking usapin tungkol dito at sinasabi ng ilan na sila daw, si Senator Marcoleta at ang kanyang mga kasamahan ay mga peke daw at hindi daw po legal ang kanilang ginawang pagdinig sa Blue Ribbon, mga kababayan. Pagkatapos, nag-schedule din itong si Erwin Tulfo, nagsagawa din sila ng Blue Ribbon at sinasabi nilang sila ang legal, mga kababayan. Pero baliktad. Opo. Kasi ang tunay at talagang legal, sila Senator Rodante Marcoleta. Itong Blue Ribbon nila Erwin, yan ang illegal, mga kababayan. Kasi binuo nila yan, wala silang quorum, mga kababayan. Nakakuha nyo? 12 lang sila. Paano sila magkaroon ng quorum? Kulurum pwede, mga kababayan. Pero quorum hindi pwede, mga kababayan. So, hanggang sa dumating ang time na bumaliktad itong si Joel Villanueva, yun. Doon sila nagkaroon ng quorum, 13 na sila, at doon naging opisyal lang lahat. Mula sa Senate President na si Win Gatchalian na ngayon ay hindi siya ang nag-preside na presiding officer sa impeachment ni BP Sara, mga kababayan, dahil hindi siya abogado. Kaya ang nangyari po kahapon, mga kababayan, si Win Gatchalian ay naging stenographer na lang po. Opo. Siya po ay nasa tabi ni Chis Escudero na para bagang wala na pong silbi at hindi na yata umimik mula nung umpisahan na yung impeachment trial hanggang sa matapos, mga kababayan, napanis ang kanyang laway. Samantalang itong si Jerbil Luistro ay naglalaway ng kulay yelo, mga kababayan. Pasintabi po sa mga kumakain dyan, mga kababayan. Pasensya na po kayo. Yun ang mga nangyari, mga kababayan. Kaya, itong flood control na ito, na issue, mga kababayan, ang una na nag-expose dyan ay walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Na ngayon, para mapatahimik nila, akala lang nila yon, mga kababayan, akala lang nila yon. Mapapatahimik nila at titigil na ang investigasyon sa flood control. Excuse me, mga kababayan. Read between the lines doon sa sinabi ng kapatid na Edwil Zabala sa paghahayag niya ng posisyon ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya, kahit maipakulong ninyo o nila si Senator Rodante Marcoleta, ay hindi titigil ang Iglesia ni Cristo sa paghahanap ng katarungan at mapanagot ang mga nagnakaw sa kabangyaman ng ating bansa. Yan ang statement ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Kaya hindi kami titigil, mga kababayan. Hindi tayo titigil. Yan ang mensahe ng Iglesia ni Cristo. Kaya andito lang po kami, ay patuloy tayong maniningil dyan, mga kababayan. Pera natin yan may karapatan tayo dyan, mga kababayan. Kahit sino pa, ano bang kulay mo, ano bang relihiyon mo, lahat tayo, mga kababayan, ninakawan. Kaya dapat lang magkaisa tayo at ilaban natin ang ating karapatan, dapat natin panagutin at papanagutin kung sino man ang may malaking bahagi dyan, mastermind kung tawagin, sana ay sa lalong madaling panahon ay mahuli ng mga ito at sila ang dapat na makulong at hindi yung nag-iimbestiga at nagsusulong ng katarungan, siya pa ang gusto nilang ikulong, mga kababayan. Hindi po dapat mangyari yan. Opo, opo. Isang kalokohan po yan at isang pagyurak
Oo, pag-yurak. Pero mga kababayan, narinig nyo naman po ang mga sinabi ni Senator Marcoleta, hindi niya tatakbuhan. Hindi siya magtatago, haharapin niya ang kaso at pasasakop siya sa anumang ipinatutupad sa batas. Haharapin ni Senator Rodante Marcoleta yan nang walang anumang agam-agam, alinlangan, walang pangamba, walang takot, at buong tapang po na haharapin yan mga kababayan. Yun lamang ang ating maibabahagi ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. At muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw, nagsasabing nasaan man po kayo mga kababayan at anuman po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.